Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, mawawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, mawawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon ang mahal na Birhen ng Guadalupe. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen ng Guadalupe, kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Diyos ay kapiling mo't wina. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kaniya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kaniyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kaniyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi makapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pakitaas nga po ang kamay kung sino ang naniniwala sa miracle. Wala. Ayan. Tayong lahat ay miracle. Sa atin pong ebanghelyo, 2 milagro ang ating napakinggan. Una, ang salita ni Mariang, "Paanong mangyayari iyon gayong ako'y dalaga?" Isang miracle mula sa langit ang nag-aadya ng kaniyang bahagi sa kasaysayan ng pagliligtas. Ang ikalawang miracle ay ang pagdadalang tao ng kaniyang pinsang si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Mula sa pagkabaog, mayroon pang isang miracle. May edad na si Elizabeth. Kaya kayo, kung kayo'y may edad na at walang anak, pwede pang mangyari dahil totoo ang himala. Ano ba ang himala? Ang himala ay signs na mayroon pang mas malaking pangyayari ang pwedeng maganap. At ang pinakamalaking himala, ang pinakamalalim na himala, at wala nang iba pang himalang lalagpas dito, ay ang himala ni Jesus. Because Jesus is the miracle of God's
signs and wonders. Wala nang iba pa. Nakita natin kay Jesus ang himala ng pagbuhay sa patay, ang himala ng pagpapagaling, ang himala ng pagpapalayas ng masamang espiritu na walang nakagawa sino man sa kasaysayan ng mundo. Bakit tayo naniniwala sa himala? Dahil una na itong ipinakita ng Diyos sa atin. Ang miracle ay sign na hindi kayang ipaliwanag ng natural law. May science naman na pwedeng mag-explain sa nangyayari. Katulong ang sensya, katulong ang agham, katulong ang science upang ipaliwanag sa atin ang mga logical explanations ng lahat ng bagay. Kapag hindi na kayang ipaliwanag ng agham, ito ay himala. Kaya nga napakaraming bagay na din sa mundo ang hindi kayang ipaliwanag ng agham dahil tunay na may paghihimala ang Diyos. Ang Birhen ng Guadalupe ay isang himala sa kultura ng mga Meksikano. Ang Birhen ng Guadalupe ay sumasalamin na ang mahal na Birhen ay nakikipag-ugnay ayon sa kasaysayan at kultura ng isang bayan. Kaya nga po kung titingnan ninyo ang imahe ng Our Lady of Guadalupe sa Tilma, ito ay isang Aztec o Meksikana. Bakit? Dahil hindi pwedeng mag-appear si Mama Mary sa isang kulturang malayo sa kaniyang gustong ipakita. Ang imahe ng mahal na Birhen sa Tilma ay imahe ng himala ng Diyos. Dahil ang Tilma ay hindi ipininta, kung hindi ang bawat sinulid nito na kapinagsama-sama ay nakabuo ng isang imaheng nagpapakita ng makainang pagmamahal. Ang mukha ng ating mahal na ina ay mukha ng isang Meksikana na siyang nagpapakita ng kaugnayan ng kultura at ng Diyos. Kaya nga habang ang lahat ng mga scientists na nag-aaral sa Tilma, the more na pinag-aaralan nila ang larawang ito, the more they discover yung complexity ng kapangyarihan ng Diyos na bumabalot dito. Bakit kailangang mag-appear ni Mama Mary sa Mexico? Sapagkat sa kasaysayan nila, sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ang paglalakbay nila ay natapos sa pamamagitan ng himala na ipinakita ng ating ina upang dalhin sila sa walang kapangyarihang trono ng kaniyang anak. 7 milyon ang nanumbalik sa pananampalatayang Kristiyano sapagkat ang himala ay ginagawa ng Diyos sa pagkakataong hindi tayo handa. Kaya nga po kung iisa-isahin natin ang himalang iyan, masasabi nating ako pala bilang tao ay kaugnay din sa imahe ni Mama Mary. Bakit po? Kasi sabi ng mga scientists, yung tilma ay hindi nagbabago ng temperatura.
98 point something sa Fahrenheit. Ilan yun sa Celsius ang 98? Equivalent to 37 degrees. At ang temperatura ng tao ay 37 degrees. Ibig sabihin, buhay ang tilbang ito, humihinga ang tilbang ito na himala ng Diyos na si Maria'y humihingang katulad natin at buhay na nakikinig sa mga panalangin idinudulog sa Kanya. Ang tilma ay simbolo ng paglapat ng Diyos sa pamamagitan ni Maria sa ating lahat. Katulad ng ating katawan, kapag nasugatan, unti-unting naghihilom pagdating ng maraming araw. Ang tilma ay ganun din. Nabuhusan ng asido, pero pagkatapos ng 30 days, muli itong nanumbalik sa kaniyang orihinal na itsura. Kasaysayan ng tao at himala ng Diyos ay pinagtatagpo dahil araw-araw ng buhay ay buhay ng himala. Kung papaanong nakialam ang Diyos sa buhay ni Maria sa pagpapakita ng himala na magiging ina ka ng tagapagligtas ay himala ng kasaysayan na nagpapakita sa lahat sa araw-araw ng buhay ay nangyayari ang himala ng Diyos. Himala ng Diyos na narito ka dahil maraming tao ngayon nakapila sa ospital. Himala ng Diyos na may pandinig ka dahil maraming tao ngayon kahit na may pandinig, nagbibingi-bingihan. Himala ng Diyos na nakikita mo ang kagandahan ng mundo dahil sa kabila ng ating mga mata, sana'y makita natin ang hiwaga ng Diyos sa ating buhay. Maniwala ka sa himala dahil ang Diyos, si Jesus, ang poong Nazareno, ay himala sa ating buhay. Ang bawat himala ay pumupunto sa mas malalim at malawak na kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Magpasakop tayo sa mantel ng ating mahal na ina upang tayo'y dalhin din sa himala ni Jesus. Sapagkat ang tunay na Diyos ay umuugnay sa kasaysayan ng tao. At lahat tayo ay bahagi ng kasaysayang ito na bumubuo at magwawakas sa kaniyang maluwalhating kaharian. Ito ang himalang ating dapat tingnan na makasama tayo ng Diyos sa kaniyang paghahari at magamit tayo ng Diyos upang ipakita naman ang himalang ginawa niya sa atin sa ibang taong nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng nasa ating katawan ay himala ng pag-ibig at awa ng Diyos. Naway yumakap tayo sa ating mahal na ina sapagkat ang kaniyang pagmamahal ay pagpapakita ng himala ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Upang ang kaawa-awang pinagdadalang tao sa sinapupunan ay igalang at pahalagahan tulad ng ginawa ng Birhen ng Guadalupe sa Niño Jesus, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at may iba't ibang kahinaang pisikal, moral, at spiritual, ay mag-ukol tayo ng kagalingan upang matamo nila ang kagalingan at lakas, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Ating itaas sa Panginoon ang mga nalulungkot, nababahala, at nangihina ang loob at isip dahil sa mga hindi maiwasang problema, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa umiigting na kultura ng kamatayan, tayo nawang mga deboto ng Mahal na Birhen ay lakas loob na sumaksi sa mapagpalayang katotohanan at katarungan, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, ina ng buhay, ipanalangin mo kami. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin kay isa ng mahal na Birheng Maria ng iyong anak na si Jesucristo, na nabubuhay at naghahari kay isa ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Panginoon Diyos Ama, aming handog ngayon ang alak at tinapay dala sa altar mo at ipuso tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen ng Guadalupe, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang walang hanggang himala. At ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.